Isang desisyon ang nagpabago sa lahat. Nang iwan ni Carl Tamayo ang UP para maglaro sa Japan, marami ang nagsabing nagkamali siya. Habang lumilipas ang mga buwan at nananatili siyang bangko, lalo pang lumakas ang mga batikos. Ngunit ang hindi alam ng marami, iyon pala ang simula ng pinakamalaking pagbawi sa kanyang basketball career. Nagsimula ang kwento ni Carl Vincent Cabellon Tamayo noong February 13, 2001 sa Talisay City, Cebu. Lumaki siya sa pamilyang may dugong atleta. Ang kanyang ama na si Simpoy Tamayo ay dating basketball player, habang ang kanyang ina na si Hermenia Cabellon ay dating volleyball player. Ngunit ilang araw pa lamang matapos siyang isilang, ay pumanaw ang kanyang ama dahil sa atake sa puso. Dahil dito, ang kanyang ina ang nagsikap na palakihin siya at ang kanyang mga kapatid. Nakakagulat man, hindi basketball ang una niyang kinahiligan. Mas gusto niyang maglaro ng bilyar noong bata pa siya. Ngunit dahil sa kanyang tangkad at natural na talento, napansin siya ng mga coach. Isa sa mga unang naniwala sa kanya ay si Coach Goldwin Monteverde. Sa edad na 13, iniwan ni Carl ang Cebu at lumipat sa Maynila upang mag-aral at maglaro ng basketball. Hindi naging madali ang desisyong iyon dahil kailangan niyang malayo sa kanyang pamilya. Ngunit alam niyang ito ang unang hakbang patungo sa kanyang pangarap. Una siyang naglaro sa Adamson University High School bago sumunod kay Coach Goldwin sa Nazareth School of National University o NU Bullpups. Matapos ang residency year, mabilis siyang sumikat sa UAAP Juniors. Pinangunahan niya ang NU sa back-to-back championships at tinanghal na finals MVP. Dahil sa kanyang husay bilang isang modernong forward na may mahusay na tira sa labas, footwork at rebounding, kinilala siya bilang isa sa pinakamagagaling na high school players sa bansa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Hindi rin nagtagal ay naging bahagi siya ng Gilas Pilipinas Youth at nagkaroon ng pagkakataong makalaro laban sa ilan sa pinakamahuhusay na batang manlalaro sa buong mundo. Ang mga karanasang iyon ang lalong humubog sa kanyang laro. Pagkatapos ng high school, maraming paaralan ang gustong makuha si Carl Tamayo. Ngunit pinili niyang maglaro para sa University of the Philippines Fighting Maroons kasama pa rin si Coach Goldwin Monteverde. Hindi siya nagtagal bago gumawa ng pangalan sa UAAP. Sa kanyang rookie season pa lamang ay agad siyang naging pangunahing sandata ng UP. Dahil sa kanyang mahusay na performance, nanalo siya bilang Rookie of the Year at napabilang sa Mythical 5. Ngunit ang pinakamahalagang nagawa niya ay ang pagtulong sa UP na wakasan ang 36 na taong paghihintay para sa isang kampyonato. Sa bawat mahalagang laro ay ipinakita niya ang kanyang pagiging clutch, matinding depensa at kakayahang umiskor sa pinakamahalagang sandali. Sa loob lamang ng 2 season ay naging isa na siya sa pinakasikat na manlalaro sa UAAP. Habang inaasahan ng marami na tatapusin niya ang kanyang college career at balang araw ay magpa-draft sa PBA, gumawa siya ng isang desisyong ikinagulat ng marami. Noong 2023 ay iniwan niya ang UP upang maging professional player sa Japan B-League kasama ang Ryukyu Golden Kings. Para kay Carl, pagkakataon itong matulungan ang kanyang pamilya at sabay na matupad ang pangarap na makapaglaro sa ibang bansa. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon sa kanyang desisyon. May nagsabing nagmadali siya, may nagsabing dapat ay nanatili muna siya sa UP, at mayroon ding naniwalang hindi pa siya handa sa international basketball. Pagdating niya sa Japan, hindi naging madali ang kanyang sitwasyon. Championship contender ang Ryukyu Golden Kings at puno ito ng mga veteranong manlalaro. Dahil dito ay naging limitado ang kanyang playing time. Madalas siyang nakaupo sa bangko at bihirang mabigyan ng sapat na minuto upang maipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Habang tumatagal ay lalo ring dumami ang mga kritiko. Marami ang nagsabing nagkamali siya sa pag-alis sa UP. May ilan pang nagsabing nasayang lamang ang kanyang talento sa Japan dahil hindi siya halos nakakalaro. Ang iba naman ay nagsabing hindi niya kayang makipagsabayan sa mas mataas na antas ng basketball. Bukod sa kanyang laro, naging laman din siya ng social media. May ilang netizens ang bumatikos sa kanya at nagsabing,
Tila mas aktibo pa raw siya sa paggawa ng TikTok videos kaysa sa basketball. Kalaunan, ipinaliwanag ni Carl sa isang panayam na karamihan sa mga video na iyon ay ginawa niya kasama ang nooy kanyang kasintahan at hindi nito naapektuhan ang kanyang paghahanda bilang atleta. Sa kabila nito, hindi pa rin nawala ang mga batikos. Naging usap-usapan din ang kanyang personal na buhay nang lumabas ang mga espekulasyon tungkol sa hiwalayan nila ng kanyang dating partner. Kumalat ang iba't ibang haka-haka sa social media, ngunit pinili ni Carl na huwag nang magsalita ng detalyado tungkol sa kanyang pribadong buhay. Sa halip, mas pinili niyang ituon ang kanyang buong atensyon sa basketball. Sa halip na pumatol sa mga kritiko, mas pinili niyang magsanay at hintayin ang tamang pagkakataon. Kalaunan ay nagkasundo ang Ryukyu Golden Kings at si Carl Tamayo na tapusin ang kanilang samahan. Isa itong malaking risk, ngunit alam niyang kailangan niyang lumipat sa kupo ng mas magbibigay sa kanya ng pagkakataong maipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Noong 2024 ay pumirma siya sa Changwon LG Sakers ng Korean Basketball League at dito tuluyang nagbago ang kanyang career. Mula sa pagiging reserve sa Japan, naging isa siya sa pangunahing manlalaro ng LG Sakers. Tumaas ang kanyang playing time, lumaki ang kanyang responsibilidad at mas lumabas ang kanyang tunay na talento. Ipinakita niya ang kanyang mahusay na outside shooting, footwork, rebounding at mataas na basketball IQ. Hindi nagtagal ay naging isa siya sa pinakamahusay na Asian imports sa buong KBL. Isa sa pinakamalaking sandali ng kanyang professional career ay nang umiskor siya ng 37 points sa isang laro, ang pinakamataas na puntos na naitala ng isang Pilipino sa KBL noong panahong iyon. Dahil sa kanyang mahusay na performance, napili rin siya sa Best 5 ng liga at tumanggap ng Round MVP honors. Hindi lamang personal na parangal ang kanyang nakuha. Tinulungan din niya ang Changwon LG Sakers na manalo ng kampyonato sa KBL. Mula sa pagiging bangko sa Japan, naging kampeon siya sa South Korea at kinilala bilang isa sa pinakamahuhusay na Asian imports sa liga. Dahil sa kanyang malaking kontribusyon, muling pinagkatiwalaan siya ng koponan at pinalawig ang kanyang kontrata. Kasabay ng kanyang tagumpay sa Korea ay mas naging mahalaga rin ang kanyang papel sa Gilas Pilipinas. Bilang isang modernong power forward na kayang tumira sa labas, mag-rebound at dumepensa sa iba't ibang posisyon, naging isa siya sa mga inaasahang sandata ng pambansang koponan sa mga international tournament. Sa kabila ng lahat ng kanyang narating, nananatili siyang tahimik at mapagpakumbabang atleta. Mas pinipili niyang hayaang ang kanyang laro ang magsalita kaysa sagutin ang kanyang mga kritiko. Ang kwento ni Carl Tamayo ay patunay na hindi hadlang ang kabiguan para maabot ang tagumpay. Mula sa pagiging bangko sa Japan hanggang sa pagiging kampiyon at isa sa pinakamahusay na Asian imports sa South Korea, pinatunayan niyang ang tunay na kampiyon ay hindi sumusuko. At sa murang edad, mukhang marami pang tagumpay ang naghihintay sa isa sa pinakamahuhusay na basketball players ng bagong henerasyon ng Pilipinas.